It's an extra happy Sunday morning mga kaha dahil Christmas na bukas. Ang barkada nating si Think, pinag-Christmas leave ko muna. Ako naman, may advanced Christmas gift ngayong umaga. Mga makukulay na kwentong puno ng aral at kaalaman na isinulat para sa mga bata. Dahil ang Pasko ay para sa mga bata. Oh, tara, simulan na natin yung AHA Christmas Story Time. Bibida ang wishing star na pa-star. Puro na lang luho ang hinihiling nila. Very materialistic. Mapagbigyan pa kaya ang hiling ng batang si Tonton? Talon din tayo sa Froglandia, kung saan may isang palaka na mahilig magpakalat ng fake news? Oh no! Si paring Paeng hindi na raw umuwi. Bakit? Anyari? Pabitin ka naman, Cookie. Hindi yan chismis dahil kokak, korek kayo dyan. Paano na ang Christmas reunion kung sa halip na pamilya, ang kasama ay mga prutas na nagsasalita? Habang nabubuhay ako, walang mananakit sa inyo. May 3 espesyal na prutas si Lola Glo. Melon, apple, koko. Sana wag niyong kalimutan na mahal kayo ng Lola Glo. Sa mga mahilig mag-add to cart dyan, ako po, paano ko ang inyong matanggap? Isa palang magic makeup. Lo, maputi lang yan. Humanda kayo kapag ako gumanda. Glow Up is real para sa teenager na si Mika dahil instant ganda ang hatid ng kanyang magic makeup. Ituloy natin mamaya ang amazing kwentuhan, isang araw bago ang Kapaskuhan. Natupad na ba ang wish nyo this Christmas? If hindi pa, baka kagagawan niya ni Tara, ang pa-star na wishing star. Welcome to the land of wish mo lang. Ang mga nakatira sa kalawakang ito, hindi mga fairy godmother, kundi these twinkling wishing stars. May isang misyon ng mga wishing star, ang lumipad papunta sa Earth para bigyang katuparan ng mga kahilingan ng mga batang umaasa sa kanilang power. Pero ang wishing star na ito, literal na pa-star daw. Ay naku, hindi nila ako mapipilit na lumipad. Ang si-selfish kaya ng mga bata sa Earth. Puro na lang luho ang hinihiling nila. Bagong sapatos, laruan, bag. Kids nowadays, very materialistic. Narinig kita, Tara. Wala ka na magagawa dahil nakatakda na ang iyong misyon ngayong gabi mismo. At ang na-assign sa'yo, ang batang si Tonton, 7 taong gulang. Ang kanyang kahilingan, bagong sinelas. O diba, hindi ako nagkamali? Puro na lang sarili nilang iniisip nila? Ano kayang binabasa nitong si Tonton? Bakit parang gustong-gusto niya? Naku, oras na pala para umuwi. Sana hindi pa nakapagsimula sina nanay at tatay. Pero shook ang ating pa-star na wishing star. Ano kaya ang natuklasan ni Tara? Nay, tay, teka lang po, sasama ako. Tonton, hindi mo na kami kailangan samahan pa sa pangangalakal. Mag-aral ka na lang at gawin mo ang assignment mo. Tay, hayaan niyo na po akong tulungan ko kayong maghanap ng mga bote at dyaryo. Hay, mapilit talaga itong anak natin. O sige na nga, halika na. Sa kanyang nasaksihan, aminin man ni Tara o hindi, agad na lumambot ang kanyang puso sa bata. Anak, salamat talaga sa tulong mo. Kahit alam mo namang hindi mo na ito kailangan pang gawin. Tay, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Huwag mo na ako isipin, anak. Malakas yata tong tatay mo. Ibili na lang po natin ng bagong tsinelas yung benta natin ngayon. Anak, buo pa naman Kumakapit pa, mas mahalaga makapag-ipon tayo sa pag-aaral mo. Tama ang tatay, anak. Tiis-tiis lang at makakaahon din tayo. Hindi rin natin pwedeng bawasan ng ipon sa pag-aaral mo. Oops! Teka, wag tayong papalin lang. Baka naman for show lang ang kabaitan nitong batang to. Kinagabihan, laking gulat muli ni Tara nang makita niya na ang tahanan ni Tonton. Nasa gilid man ng kalsada, pero masaya pa rin silang namumuhay sa isang karton. Hala siya! Totoo ba, Tonton? Nagtsatsaga kang magbasa sa ganyan kadilim? Wala ka bang lampara? Or like
Kahit anong pailaw man lang? Sabi ni teacher, hindi raw totoo ang mga wishing star. Pero naniniwala akong nakararating sa langit ang mga kahilingan. Nang lapitan ito ni Tara, nakita niya na may larawan ito ng mga bituin. Pangarap pala ni Tonton na maging astronomer. Hayaan mo balang araw, makakalipad din ako sa kalawakan. Pero ngayon, wish ko sana mabigyan ng bagong tsinelas si tatay. Wala nang sinayang na oras si Tara. Buo na ang kanyang desisyon. All her bags are packed and she's ready to go. Hala, wishing star! Sana po magkaroon na ng bagong tsinelas si tatay. Iba ka sa mga batang nakilala ko, Tonton. Dahil dyan, ang wish mo lang matutupad. Pagkagising ni Tonton, isang sorpresang naghihintay sa kanya. Ano pa nga ba kundi bagong tsinelas? Anak, salamat dito. Pero sabi ko naman sa iyo, huwag na tayong gumastos pa. Tay, hulog po yan ng langit. Salamat po. Totoo ngang umabot sa langit ng aking wish. Sa ating mundo, piliin pa rin natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sa malaki o maliit mang paraan, basta't galing ito sa ating puso. Paniguradong yan ay hulog ng langit. Aha! Paano kung ang pinapakalat sa buong bayan, hindi good vibes kundi fake news? Abangan si Cookie, ang etyoserang palaka. Ngayong Pasko, dapat good vibes ang ating ipinapakalat. Pero parang iba yata ang kumakalat sa Froglandia. Ang suspect, si Cookie, na mahilig mag-spread ng fake news. Welcome to Froglandia, kung saan ang mga palakaibigan natin mahilig sa palundag-lundag at paglangoy. Pero itong si Cookie, iba raw ang hobby. Daig pa ni Cookie yung mga totoong reporter dahil sa kanya nagagaling balita sa Froglandia. Oh, ayun siya. Makabalita nga tayo. Ito na nga, Kokak. Si paring Paeng hindi na raw umuuwi. Bakit? Anyari? Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Pabitin ka naman, Cookie. Pilitin nyo muna ako, Kokak. Pero ito na nga, si paring Paeng, pinalayas daw ni Maring Leslie. What? Kokak! Imbyerna na si Mari mo kay pare. Kaunti lang daw ang nauuwing pagkain, Kokak. Ay, grabe naman. Kokak, anong klaseng asawa yan? Kokak! Correct! Bakit ganyan si paring Paeng? Oo nga, no? Pero si Maring Leslie, ayan, walang kamalay-malay sa kumakalat na kwento. Mare, andyan ka pala. Bakit sumisilip ka dyan? Uy, Maring Leslie, wala naman. Namiss lang kita. Naku, Mare, pasensya at busy. Si Paeng kasi mamaya pang uwi. Sinisipag nga, kagabi ang dami niyang uwing pagkain. Ito, mag-uwi ka oh. Teka, tama ba ako narinig? Fake news si Cookie? Oh, kakloka! Update ba, kanyo? Si paring Paeng, hindi makauwi. Saan na lang yung sisilong kapag bumagyo? Kokak, wawa naman. Anong klaseng asawa si Leslie? Ay, nako. Ang dali nilang maniwala, no? Ganyan din ba kayo mga ka? Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Ano? Saan niyo naman nalaman yan? Mahal, anong meron dyan? Ay, oo nga. Okay nga sila. Si Cookie kasi ginagawan ka ng kwento. Eto na nga. Unti-unti rin lumulutang iba pang mga pinakalat na fake news ni Cookie. Hindi yan totoo. Ganito yun nangyari. Wala akong sinasabing ganyan, ha? Booking na si Cookie! Teka, nasaan nga ba yun? Eto na nga. Tinakpon na yata ng mga kaibigan. Baka nilunod ni Maring Leslie. Hala, patay na si Cookie? Ang tagapagkalat ng chismis. Siya na ngayon ang biktima ng fake news. At sa takot, nagtago na nga si Cookie sa labas ng Froglandia. Pero, buhay na buhay! Ayan, at napalundog pa nga sa takot. Alam ko yung tunog na yun, ha? Hala, isang ahas! Teka, Cookie, saan ka pumunta?
Mga palakapit bahay! Kokak! Look who's back, Kokak. Kailangan nyo magtago! May parating na dambuhalang ahas! Hindi na kami papaloko sa'yo, Cookie. Etsuserang frog ka? Naku po, wala nang gustong maniwala kay Cookie. Kaya naman, lakas loob niyang inagaw ang atensyon ng ahas sa kanyang tudong pagkokak. Para lang mailigaw palabas ng Froglandia. Alam mo, Cookie, pinagmamalaki talaga kita eh. Walang halos etos yan. Saksi ako sa inyong palakatapangan. So anyway, yun nga sinabi ko. At, guys! Ayun si Cookie, oh! Uy, tara dito! Huwag kang matakot. Salamat, Cookie, sa pagliligtas sa amin. Sana mapatawad nyo ako. Oo naman. Basta wala lang etsuserang mga kwento, ha? Kokak. Pangako, ititigil ko na ang hindi magandang hobby. Ay, very good ka dyan, Cookie. Dahil ayaw natin ng fake news! Sa aming pagbabalik, isang lola, mga apoy, hindi bata kundi prutas. Nakahanda na ba ang fruit salad nyo mamayang Noche Buena? Pero ang bita nating lola, ang ilang sahog sa fruit salad, hindi niya inihahanda. Kundi, ginawa pa niya ang pamilya. Hoy, ikaw bata ka. Ano na namang ginagawa mo sa tapat ng bahay na yan? Sige ka, kukunin ka ng mangkukulam dyan. Nay, gusto ko lang naman silipin kung anong meron sa loob. Sa bahay na ito, sa Sitio Kahel, nakatira raw ang isang mangkukulam. Yan ang kumalat na chismis ng mga marites dito. Taho! 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 Nako, sana hindi ko nabulabog yung mangkukulam. Lingid sa kaalaman ng maraming residente, isang magandang hardin ang nakatago dito. Nakapagmamayari ng ubod ng sungit na si Lola Glo. Hoy, umalis kayo rito. Lumayo kayo sa hardin ko. Ayos lang ba kayo? Huwag kayong mag-aalala. Gagawin ko ang lahat para maalagaan ko kayo. Yun naman pala, hindi mangkukulam ang nakatira dito, kundi isang protective lola sa kanyang mga tanim sa hardin. Abay, ang mga marites nga naman talaga. Super bad habit yung mga fake news nyo, ha? Habang nabubuhay ako, walang mananakit sa inyo. May 3 espesyal na prutas si Lola Glo. Melon, apple, koko. Sana, huwag niyong kalimutan na mahal kayo ng Lola Glo. Uminom muna kayo ng tubig at baka kayo'y nauuhaw na. Huwag kayong magsawang mamunga pa, ha? Pero isang gabi, may mga magnanakaw na sumalakay sa hardin ni Lola Glo. Pare, pitasin mo lahat. Ubusin natin ang tanim niyang mangkukulam. Huwag kang maingay. Baka magising yung matanda. Oh no! Lola Glo! Wake up! Tara na, sibat na tayo. Puno na itong sako natin. Kinaumagahan, tumambad kay Lola Glo na sumot na ang lahat ng prutas sa kanyang hardin. Melon, apple, koko, nasaan na kayo? Patawarin niyo ako. Hindi ko kayo naprotektahan. Patawarin niyo ako. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatangis, dumating ang mga hindi inaasahang bisita. Sino kaya sila? Magsilayas kayong mga magnanakaw. Lola, bakit po kayo umiiyak? Melon, apple, koko, kayo pa yan, mga apo ko. Opo, Lola Glo. Kami nga po ito. Lola Glo, ngayong nandito na po kami, wala na pong mananakit sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Melon, apple, koko. Nay,
patawarin niyo po sana ako. Pangako po, sasamahan na namin kayo at hindi nahahayaang mag-isa. Matagal na kitang pinatawad, anak. Bukas ang aking tahanan para sa iyo at sa mga apo ko. Muling binuksan ni Lola Glo ang kanyang tahanan at maging ang puso para sa pagpapatawad. Ang mga dating marites naman, tumigil na rin sa mga chismis at sama-sama silang tumulong para mahuli ang mga magnanakaw. Mula noon, nanumbalik muli ang matamis ng ngiti ni Lola Glo kasama ang kanyang anak at mga apo. Taho! 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 Pabili ng taho. Ano mang tigas ng ating puso, tiyak kaya nitong palambutin ng salitang patawad. At mainit na yakap mula sa ating pamilya. Paano kung kakaibang makeup ang matanggap nyo this Christmas? Na kayang baguhin ang inyong itsura! Taas kamay ng napa-add to cart ngayong holiday season. Pero ibang magic ang hatid ng makeup na na-order ng batang si Mika. Dahil kaya raw ma-achieve ang pangarap na ganda. Gulatin mo ang mga kaibigan mo dahil tiyak na kayo ay gaganda sa aming Magic Makeup! Add to cart! Uy! Nakaka-relate dyan ang mga mahilig mag-add to cart tulad nito si Mika. Ang ganda naman ng anak ko. Siyempre, manang-mana sa akin yan. Ma, nasasabi mo lang po yan dahil anak mo nga ako. Bakit gano'n na lang kaya kagustuhan niyang mas mapansin pa ng iba? Lo, maputi lang yan. Humanda kayo kapag ako gumanda. From add to cart, aba, na-check out din ni Mika ang inaasam na mahika. First day of school at excited na papasok ang ating bida. Ang ganda naman ng kilay niya. Sana all. Ay, teka, masubukan kang gayahin. Wala pang ilang sandali. Ang pangarap na kilay, achieve na achieve. Kahit nasa biyahe, ayaw pa awat si Mika. Mata naman niya ang kanyang imiba. Teka, sumingkit si Mika. Nangyari dyan? Manong, para po! Perfect! Ang ganda ng chinita eyes ko! Huyo kayo sa akin ngayon. Morning! Ay, sige po, pasuotan lang po ng ID. Thank you. Okay. Ayan. Teka, si Mika ba yun? Mika! Ay, kamusta na? Ay. Oh, nag-iba rin yung ilong niya? Oh, grabe. Magic nga talaga, no? Gusto sanang surpresahin ni Mika ang kanyang mga kaklase sa kanyang transformation. Pero parang siyang nagulat. Hala, ang weird naman ang itsura mo. Transfer ka ba? Ano ba, Beshi? Ako lang to, si Mika. Sino ka nga? Huwag mo nga kami pinagluloko. Oo nga, Mika ka dyan. Layo ng itsura mo sa kaibigan namin, no? Si Mika nga to. Hindi niyo ba ako nakikilala? Itigil mo nga yung prank mo at i-report ka namin sa guidance. Si Mika nga ba yun? Abay, alay, si Mika nga, no? Ay, teka. Ay, kakapasok lang eh. Ba't nag-walkout ka agad? Ewan ko talaga. Pero hindi pa nakontento si Mika sa kanyang pinapangarap na glow up. Heart reacts only po. Tiyak matutuwa nito si Mama. Ma, nandito na po ang pinakamaganda mong anak. Sino kang bata ka? Bakit ka pumasok sa bahay namin? Ako po ito! Si Mika po! Trespassing ka, Iha? At bakit nagpapanggap kang anak ko? Hindi kita kilala. Pagharap sa salamin, maging si Mika, hindi na rin niya makilala ang sarili.
Ma, ako talaga to. Si Mika. Gusto ko lang naman mapansin ng iba. Nagkamali akong mainggit sa mga nakikita ko. Sorry, Ma. Sorry. Mika? Anak? Ikaw nga ba yan? Ma, gusto ko nang bumalik sa dati. Sorry po talaga. Hindi mo kailangang gayahin ng iba o magbago ng itsura. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Proud akong manang-mana ako sa iyo, Ma. Walang masama sa pagbabago, lalo na kung hatid nito ay kabutihan sa kapwa at maging sa ating mga sarili. Pero ang totoong magic, nagsisimula kapag mas pinahahalagan pa natin ang mga natatangi nating ganda at galing. Aha! Sa makulay na bayan ng Kubong Munti, naninirahan ng masasaya at puno ng buhay ng mga gulay. Bukod sa magandang panahon, matabang lupa at nagbibigay lakas na buhos ng ulan, may malaking ambag din sa magandang pagtubo at paglaki ng mga gulay ang kanilang pagkanta. Tuwing umaga, maririnig ang masayang kantahan ng mga ito para ipagdiwang ang masaganang pagtubo nila sa araw-araw. Pero kapansin-pansing may kulang sa kanila. Kailan kaya natin makakasama si Ampalaya? Nakakaiyak. Malinaw nga sa aking paningin na iniiwasan niya tayo. Ayaw ba niya tayong maging kaibigan? Oo nga po. Parang hindi niya po yata gusto ang mga kasiyahang tulad po nito. Sibuyas, kalabasa, at tupo. Ang totoo niyan, ayaw ni Ampalaya na maingay. Actually, hindi naman talaga sa nakikirindi ang boses nyo. Sa totoo lang, kahit anong ingay, ayaw niya talaga. Kahit maganda pa ang boses mo. Peace. Nagpatuloy lang sa araw-araw na gawain ang mga gulay. At ganoon din si Ampalaya. Nag-iingay na naman sila. Kahit kailan talaga. Kung ang balat ng ibang gulay ay lalong gumaganda dahil sa kanilang pagkanta, ang balat ni Ampalaya lalong kumukulubot. Pati ang pait ng ugali niya, humalo na rin sa kanyang lasa. Pero wala pa rin siyang paki sa sinasabi ng iba at patuloy lang siya sa paglayo sa ibang mga gulay. Hanggang isang gabi, isang malaki, nakakatakot at nakakadiring halimaw ang biglang lumitaw sa labas ng kubo ni Ampalaya. Nagsisigaw si Ampalaya, "Tulong! Nagtakip ng mga tengang halimaw pero tuloy pa rin ito sa paglapit. Ang sigaw ni Ampalaya narinig sa buong bayan ng Kubong Munti. Agad na humangos ang mga gulay para iligtas si Ampalaya. Yan ang halimaw na sinasabi ni Lola. Magtulong-tulong tayo para gisahin yan. Maning-mani lang yan sa atin. Pero teka, paano nga ba natin yan matatalo? Allergic daw yan sa pagkanta. Ayaw niyo makarinig ng mga kantahan. Pwes, kalaboso ka ngayong halimaw ka. Mga kagulay, ready? Handa, awit! Sabay-sabay kumanta ang mga gulay ng paborito nilang kanta na ano pa nga ba? Halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bata, batani, kondor, patola, Agad na lumapit ang mga gulay sa takot na takot ang Ampalaya. Maraming salamat sa inyo. Sana mapatawad niyo ako. Wala yun, Ampalaya. Sino-sino pa nga ba ang magtutulungan kundi tayong mga kagulay? Nahihiya ako sa inyo. Sa kabila ng kabiteran ko, nagpakita pa rin kayo ng malasakit. Huwag ka na kasing bitter. Alam mo, doon ka na lang manirahan sa Kubong Munti. Laging bukas ang aming tahanan para sa'yo. Mula noon, welcome na sa Kubong Munti si Ampalaya. Ang kantahan na dati ay ingay sa kanyang parang huni na ng mga ibon sa umaga. Naiwan man ang kulubot na balat at mapait niyang lasa, natuto ng ngumiti ang dating palasimangot na si Ampalaya at nadagdagan pa siya ng sustansya.
Bago matapos ang araw, gusto ko muna kayong batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year mga kaha! Alam mo talaga, salamat sa pagsama niyo sa amin ng 1 year ulit. Grabe, makakaasa kayo na may mga bago pa kaming baon na pasabog para sa 2024. Don't forget to like and follow our official Facebook page, AHA!, and our TikTok account at AHA_GMA. Hanggang sa susunod na linggo, taon at 100 of years pa, sama-sama tayong mamangha at matuto dahil sa ating fun kalaman, kayo ang panalo. Ah ha 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 ha! Or ah ho 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 ho!